Nahuli na umano sa Czech Republic si dating lawmaker Elizalde Zaldico, ang itinuturong isa sa mga utak ng trillion peso flood control and infrastructure anomalies noong nakaraang taon. Ito ay ayon sa social media post at report ni President Ferdinand Marcos Jr. Matapos ang humigit kumulang 9 na buwan na pagtatago abroad, nakatakda na umano siyang i-deport pabalik ng Pilipinas para harapin ang kasong graft. Again, mismong si President Ferdinand Marcos Jr. ang nagkumpirma nito lamang April 16, 2026 ng gabi. Paano nga ba umabot sa punto na ang isang dating makapangyarihang mambabatas ay ngayon hinahanap at na-intercept umano sa border ng Europa? Pag-usapan natin. Para maintindihan natin ang mga kaganapan kaugnay ng usaping ito, kailangan muna nating kilalanin kung sino nga ba talaga si Zaldico at ano ang naging posisyon niya sa gobyerno. Nagsilbi siya bilang kinatawan ng Ako Bicol Party List, pero ang talagang nagbigay sa kanya ng matinding impluwensya sa Kongreso ay ang pagkakatalaga sa kanya bilang chairman ng House Committee on Appropriations. If you are new to my channel, I'm Attorney Jane and I talk about life, law, and more. Para sa mga hindi masyadong pamilyar sa ating legislative process, ang Appropriations Committee ang itinuturing na isa sa mga makapangyarihang komite sa House of Representatives. Sila ang may hawak ng tinatawag na power of the purse. Ibig sabihin po, bawat piso ng national budget ay dumadaan sa kanilang pagsusuri at pag-aproba. Kung may pondong kailangang ilaan para sa mga kalsada, ospital at mga infrastructure projects, dadaan ang usapin sa komiteng ito. Dahil dito, napakalaki ng hawak na kapangyarihan at impluwensya ng chairman sa pera ng bayan. At sa kapangyarihang ito nga, nagsimulang umusbong ang mga aligasyon ng anomalya. Nagsimulang pumutok ang kontrobersya noong nakaraang 2025. Nagkaroon ng mga investigasyon patungkol sa mga multi-million peso na flood control at mga infrastructure projects. Isa sa mga inimbestigahan ay ang flood control project sa Oriental Mindoro. Sinimulang busisiin ng mga state auditors at mga mambabatas ang mga ulat dahil umano sa pagiging substandard at ghost projects. Habang lumalim ang investigasyon ay mas naging mabigat ang mga nadiskubre nila at ang mga naging testimonya. Ang isa sa mga pinakatumawag ng pansin ay ang salaysay ni Henry Alcantara, isang state witness mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa ilalim ng panunumpa, sinabi niya na personal daw siyang nag-deliver ng mga malalaking kickback sa congressional staff ni Zaldico. Dinagdagan pa ito ng testimonya mula sa abogado ng Anti-Money Laundering Council or AMLC na nagsabing si Zaldico umano ay nakatanggap ng pera mula sa SunWest Corporation. Ang mga aligasyon at mga dokumento patungkol dito ay iniharap nga sa mga opisyal na pagdinig. Habang umiinit nga ang mga investigasyon sa Pilipinas, tahimik na palang nakaalis ng bansa si Zaldico. Pumunta siya ng United States dahil kailangan umano niyang sumailalim sa isang medical procedure. Ngunit habang lumalaki ang issue ay tumindi ang panawagan na siya ay bumalik sa Pilipinas. Pagsapit ng September of 2025, formal na binawi ni House of Representatives Speaker Faustino Boji III ang travel clearance ni Zaldico. At naglabas nga siya ng 10-day ultimatum para bumalik si Zaldico sa Pilipinas at harapin ang mga investigasyon. Ano ang naging sagot ni Zaldico? Sa halip na umuwi, ay dinaan niya sa social media ang kanyang reaksyon. Noong September 29 of 2025 ay formal siyang nagbitiw bilang miyembro ng House of Representatives. Sa kanyang mga pahayag, sinabi niya na siya ay biktima lamang ng persecution o pamumulitika. Pinagkaitan umano siya ng due process at nakatanggap ng matinding banta sa buhay ang kanyang pamilya. At dahil nga dito ay tuluyan na ngang nagtago si Zaldico. Pero kalaunan ay gumawa nga siya ng isang tinatawag nating counter-attack. Noong November of 2025 ay naglabas siya ng isang controversial video statement kung saan ay tinuro niya at pinangalanan ang ilang matataas na opisyal sa gobyerno na umano ay mastermind ng korupsyon sa Pilipinas. Gumawa ito ng malaking political shockwave. Ayon naman kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson,
Magkaiba umano ang mga pahayag na ginagawa sa social media at ang mga pahayag na ginagawa under oath. At base nga sa ating legal system, ang burden of proof o ang bigat ng pagpapatunay ay nangangailangan ng ebidensyang inihaharap sa tamang forum at hindi lang sa mga online broadcasts. Dahil nga sa pagtanggi ni Zaldico na bumalik ng bansa, formal na naglabas ng arrest warrant laban sa kanya ang Sandigan Bayan, which is a court in the Philippines na humahawak ng mga kasong graft and corruption laban sa mga public official. Formal din siyang idineklara ng gobyerno bilang fugitive from justice o pugante. Kumilos din ang Department of Foreign Affairs or DFA base sa utos ng Sandigan Bayan at formal na kinansela ang kanyang Philippine passport noong December of 2025. Mahalagang maintindihan mga kaibigan na kapag kinansela ng Estado ang pasaporte, nawawala ng isang internationally recognized travel document ang passport holder na ito. Kapag sinubukan nilang tumawid sa international borders, mafa-flag ang system at lalabas na undocumented o illegal ang kanilang pag-travel. Habang naman hindi mahagilap si Zaldico at hindi alam ang kanyang whereabouts, patuloy namang sumasailalim sa investigasyon ang Senado. At kalaunan ay may lumantad nga na 18 alleged ex-marines na sinasabing sila daw ay konektado kay Zaldico. At umano'y nag-deliver sila ng bilyon-bilyon sa iba't ibang high-ranking officials ng Pilipinas. Now let's talk about the most recent update. Sa loob nga ng humigit kumulang 9 na buwan ay alam natin na nakaiwas nga si Zaldico sa mga international authorities. Pero sa huli ay masasabi natin naging epektibo nga naman ang pagkansela ng kanyang passport. Nito lamang April 16 of 2026, ang balita ay nagtatravel umano si Zaldico around Europe at ayon sa mga ulat ay nagtangka umano siyang tumawid sa border mula Czech Republic papuntang Germany at na-intercept umano siya ng German Border Police. Bakit? Dahil nga kanselado ang kanyang passport at wala siyang tamang travel documents. Agad namang kinumpirma ng Malacanang ang balitang ito. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagbalita at ang nag-report nito sa kanyang social media platform. At sinabi niyang nakikipag-ugnayan umano ang gobyerno ng Pilipinas sa mga authorities ng Europa para makabalik umano ng Pilipinas si dating lawmaker Zaldico. Pinuri naman ni House of Representatives Speaker D ang pagka-aresto at tinawag itong tagumpay para sa pananagutan at malinaw na mensahe na walang sino man ang makakatakas sa batas habang buhay. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, maaari umanong abuti ng 1 hanggang 3 linggo o even a month bago maiuwi sa Pilipinas si Zaldico. Bakit ganito katagal? Ang isa sa mga educational takeaway natin dito ay ang pagkakaiba ng deportation at extradition. Sa kasalukuyan po ay walang formal na extradition treaty between the Philippines and Czech Republic. Now, what is extradition pala? Ang extradition po mga kaibigan ay isang formal treaty-based legal process kung saan isinusuko ng bansa ang isang pinaghihinalaan o isang nahatulan ng kriminal ng kabilang bansa. Kaya naman dahil walang treaty between the Philippines and the Czech Republic, hindi pwedeng basta-basta lang hingiin ng Pilipinas na ibalik si Zaldico sa Pilipinas base lamang sa arrest warrant na inilabas ng Sandigan Bayan. Sa halip, ang mangyayari ngayon ay isang deportation process. Kasalukuyan ay pinoproseso si Zaldico ng Czech Republic dahil sa kanyang violation of immigration laws. Dahil nga pumasok siyang undocumented sa kanilang teritoryo. Kapag na-i-deport na siya ng Czech Republic government pabalik sa Pilipinas, maghihintay na ang mga otoridad natin para isilbi agad ang mga arrest warrants mula sa Sandigan Bayan. Pagkatapos nito ay ihaharap na siya sa korte para sagutin ang kanyang mga pending cases. So ano nga ba ang latest update ngayon? Naghahanda ang mga mambabatas mula sa iba't ibang kapulungan para sa pagbabalik ni Zaldico. Marami ang nananawagan para magpadala ng high-level security para ay siguradong safe ang pag-uwi at pagbalik ni Zaldico dahil nga naman marami siyang hawak na ebidensya at testimonya na may kinalaman sa korupsyon sa Pilipinas. But then here is the plot twist. May mga lumalabas na bali-balita ngayon na hindi raw totoo na naaresto o na-intercept si Zaldico at wala daw umanong Pilipino na nahuli sa Europa. Kung totoo ang mga bali-balitang ito, saan naman kaya nanggaling ang usapin na nahuli umano si Zaldico at ano ang purpose para ilabas ito sa madla? Pero kung totoo namang nahuli talaga siya, isa ito sa mga pinakamalaking hakbang para sana ay marisolba ang isa sa mga pinakamalaking financial scandal sa bansa.
Pero tandaan natin mga kaibigan na ang pagkakahuli po ay hindi tantamount to conviction o hatol. Ang tunay na laban ay malilipat mula sa manhunt papunta sa korte, which is the proper forum. At kung siya nga ay totoong nahuli, ay masasabi nating mapipilitan na siya ngayong magbigay ng aktual na testimonya in relation doon sa kanyang mga revelasyon, sa kanyang mga social media videos, which will definitely answer a lot of questions going on in our minds. Kaya naman ngayon ay gusto kong marinig ang panig ninyo. Sa tingin niyo ba ay may marami pang malalaking pangalang madadamay kapag nagsalita na ng tuluyan si Zaldico? Tingin niyo ba siya ay maninindigan sa kanyang mga revelasyon sa kanyang social media videos? O naniniwala ba kayo na hindi pa talaga siya nahuhuli? Let me know your thoughts. So I guess that's it for now. Till next time! Legal chit chat on the open road. Shane's got the